Maraming salamat for the invitation. Thank you for the privilege. And also Lighthouse Leadership, maraming salamat po sa inyo. Sino po rito mahal nyo ang pastor nyo? Pakitaas sa kamay. Parang tatatlo lang yata nagmamahal sa pastor. Okay, pag-pray nyo yung pastor nyo na makapag-asawa na hallelujah. Okay, parang wala yata, di ba? Okay. Anyway, okay na yung PowerPoint ko, kapatid. Nakakabit na yung clicker ko. Okay na? Pero wala akong control eh. Hindi ako makakontrol. Okay, wala akong control. Okay. Kanina, habang nagpe-praise and worship kayo, just receive a message from the Lord. Worship team, if you are listening to me, I just received a prophetic word from the Lord. This is the word of the Lord for your worship team in this church, that God is about to launch you. Yun ang nakita ko na word. God is about to launch you. Tapos nakita ko kayo that you're been playing, the worship team is playing and leading worship in a very large conferences, not only in Bicol but also God will launch you somewhere. I don't know where it is. Pero sabi ng Panginoon sa akin that because you have practiced, you have rehearsed, you have prayed, you have thrived, you grew yourselves, the Lord is about to launch you to something greater, something bigger, and you will be leading a lot of worship conferences in the future. Kaya I believe yung mga panahon na kayo ay nagpe-prepare, God is valuing those, and God is valuing that. Amen? And kanina, Pastor, this is also a word of the Lord for you. I see the word balance, no? Nakita ko ng word of balance. God is raising you for such a time as this. God has hidden you for many years. Pero ang sabi ng Panginoon, this time, God is about to raise you to make balance to Christianity. Sabi ng Panginoon, because God has placed so much knowledge and so much wisdom in you and so much discernment. Because in last days, people will be deceived with so much teachings that will be the people will always, just like the scripture, na papakinggan lang nila what their eyes are itching about. But the Lord said, I'm about to put words in your mouth. I'm about to put words in your... God is raising you, and you will create a balance in the Christian world for pastors to live well and to serve well in the Lord. Praise God. Palapakan natin sa Lord for that, no? Amen. Wala pa rin akong control, kapatid. Wala pa rin akong control. Nakasaksak ba yung clicker ko? Ulitin nyo lang para lang magsigurado ko. Ayan. Salamat po. Yan, wala pa rin. Baka yung nandun sa una, yung nakasabi, saksak mo ulit. Yan. Baka hindi ko lang naisaksak na mabuti. Okay, sige po. Wala, yan. Okay, yan. Wala pa rin akong control. Hindi ko makontrol yung laptop nyo. Yan, sige po. Baka mayroon tayo na dyan. Anyway, kahapon, maganda po ang ginawa ng Panginoon kahapon. Sino rito yung narito kahapon? Na-bless kayo kahapon, no? Sana na-bless po kayo kahapon. Kasi kung wala po kayo rito, sayang naman, pero because we have a very limited space yesterday, because of so many churches, so today, ngayon po, wala pa rin akong control, kapatid. Wala pa rin akong control. Ayan, okay. Alright, yan, meron na. Okay, so ngayon po, maganda pag-uusapan natin. So we're going to talk about little by little. Everybody say, little by little. Okay, siguro nagtataka po kayo, bakit yun ang title ko, Little by Little. Makikita niyo po kung bakit. Pero bago natin pag-usapan yan, I just want you to understand that we are in a generation wherein this is called the most connected generation. Pag sinabing most connected generation, lahat ng tao may cellphone. No? Nag-gets nyo, tama? Lahat ng tao siguro may social media. Kung wala kang cellphone, bibigyan ka ni Pastor John ng cellphone. Hindi, joke lang. Okay, nagigets nyo ba? Now, most of us are connected today. At hindi lang tayo most connected generation. Ito yata ang generation kung saan na napakabilis talaga ng lahat. We want everything to be instant. Di ba? Instant coffee, di ba? Instant mommy, instant noodle, instant baby, instant boyfriend, di ba mga kapatid, di ba? May mga etc. Lahat tayo rito ay nandirito. Now, lahat nagmamadali, lahat ng tao ngayon most connected. Pero bago natin tingnan yon, let me give you a trivia first. Did you know that 50% of the world's population today is under 30 years old? Na ang buong mundo ngayon ay mostly ang population puro young people. Kaya kung matanda ka na, malapit ka na. Hindi, joke lang. Nagkesa, di ba? At ito pa, bigyan ko pa kayo ng isang trivia. Did you know that more people owns a mobile device than toothbrush? Mas marami pa raw ang merong cellphone kaysa may toothbrush. Sa buong mundo to, ha? Did you know that, mga kapatid, social media has overtaken pornography as the #1 activity in the worldwide internet?
Ayun na po yan, social media na. Kaya kung meron kayong Facebook, may Instagram kayo, meron kayong Twitter or X, meron kayong TikTok, yan na po ang namumuna ngayon. Did you know that Facebook tops Google for weekly internet traffic? Bigyan ko muna kayo, ha? Did you know that si Lady Gaga, iba sa inyo kilala yan, si Justin Bieber, kapitbahay ko yan, at si Britney Spears, mga kaibigan, alam ba ninyo na ang mga taong ito have more Twitter or X followers than the entire population of Sweden, Israel, Chile, North Korea, Greece, and Australia. Imagine nyo, mas marami pa silang followers kaysa sa entire population ng mga bansang yan. Ganyan katindi. Kaya kung kakandidato ang mga presidente yan, baka manalo yan eh. Nagigets nyo ba mga kapatid? May kausap ako dito, ha? Okay, bigyan ko pa kayo ng isang trivia. Did you know that 1 in 5 couples meet online? Another one, 3 in 5 gay couples meet online. Ito pa, did you know that 1 in 5 divorces are blamed on Facebook? Kakaiba, di ba? Lahat ngayon parang nasa Facebook na, nasa internet na ang mga usapan. Tingnan nyo, alam ba ninyo na merong 1.5 million real farmers sa buong mundo? Totoong mga magsasaka sa buong mundo. Pero alam ba ninyo na merong 80 million Farmville farmers sa buong mundo? Yung Farmville ay isang 132,000 hours of videos per day ang pinapanood at ina-upload sa YouTube. Ganyan katindi ang generation ngayon. Mostly digital lahat, AI lahat, virtual lahat. Ang Wikipedia, kapag daw gagawing libro, ay kung gagawin mo siyang literal na libro, siya ay merong 2.25 million pages long na kapag binasa mo, it will take you around 123 years to read it. Grabe ha? Are you still with me? Sabi ng iba, anong pakialam ko dyan? Anong pakialam ko? Wala akong alam dyan. Pero this is the reality of the world. Nagmamadali ang tao, lahat easy, lahat madali. Pero ito ang nakapagtataka. Kung ang lahat ng tao ay connected, halos lahat ng tao ay mabilis ang panahon, bakit maraming tao ngayon ay mas depressed kaysa nung araw? Walang kausap dito. Nagigas nyo? Bakit maraming tao ngayon ay suicidal? Na broken heart lang, nagpapakamatay. Ang pangit-pangit naman yan. Hello? Meron kaming anak ng miyembro namin, pastor. Anak ng miyembro namin. Grabe ang grade. Mula elementary hanggang college, puro 1 ang grade. Puro 1. Nung hanggang high school, puro 9. Tapos isang subject, naging line of 8. Alam niyo yung ginawa? Nag-suicide. Imagine mo, naging line of 8 ang grade. Nagpakamatay. Paano na lang tayo? Nung araw, mga grade natin, palakol. 7, buhay pa naman tayo ah. Tingnan mo yung katabi mo, kamay mo yung katabi mo, sabi mo, congratulations, buhay ka pa. Okay? So imagine niyo, bakit tayo ay napakadali ng buhay, napakabilis ng buhay, bakit maraming depressed, bakit maraming suicidal, bakit maraming parang they feel empty. Samantalang lahat meron na. May kausap? Nagigets nyo? Alam ba ninyo ha? Noong 2020, noong panahon ng pandemic, 404 students ang nag-commit ng suicide mula noong 2021 hanggang 2022. Sabi ng UNICEF, meron daw 46,000 na suicide ng 10 to 19 years old each year. Sabi nila, lumalabas every 40 seconds, someone dies by suicide. Kakaiba. Pero pag tumigil sa social media, ang sasaya. Di ba? Nasa Boracay. #blessed. At the moment, Starbucks. Drinking milk tea. Ang sasaya ng mga picture. Lahat na pinapakita ang ganda. Nasa toilet na nga lang, nagpipicture po. Di ba? So lumalabas, ano ang meron tayo dito? Based on these trivias and based on these facts. Lumalabas mga kapatid, we are a sad generation with happy pictures. Walang kausap. Ang generation na to malungkot, pero masaya ang mga picture. Tingnan mo nga yung katabi mo, masaya ba talaga? Ay, walang masaya ba talaga o nagsasaya-sayahan lang? Ha? Kaya di ba? Tingnan dito, after everything that we have here, sa totoo lang, minsan ako bilang isang pastor na nagpapastor for more than 30 years, nalulungkot ako sa mga batang pastor ngayon at baka nalulungkot ako. Tanong sa'yo, bakit? Kasi baka yung mga bagong pastor ngayon, hindi na magpe-pray. Bakit? Kasi, pag dumating sila sa church, may sound system na, may aircon na, may ilaw na, may usok pa, may TV na, etc. Samantalang nung araw kami noon, walang lahat ito. Pero nakuha namin mag-pray.
Ngayon, parang yung new generation din na nagpe-pray, humihingi na lang. Kaya we have a generation with happy pictures, but this is a generation that is very sad. Kaya very timely, pag-usapan natin little by little. Everybody say, little by little. Now, tingnan nyo to, saan ko kukuhanin ang verse natin? This is our verse today, no? Hawakan mo muna ang kamay ng katabi mo, at pakisabi mo sa katabi mo, yari ka ngayong umaga. Okay, tingnan nyo to ha. Sabi ng Bible in Deuteronomy chapter 7 verse 21 to 23, papasok ang Israel sa promised land, and God said, sabi niya, those nations out ahead of you, paano? Paano? Sabi ng Panginoon, papasok kayo ng promised land, huwag kayong matakot, sasamahan ko kayo. Aalisin ko lahat ng kaaway nyo, pero hindi ko tatanggalin lahat ng kaaway nyo ng mabilis. Paano? Wala ka pang mata! Again, sorry ha? Pero dito, ganyan ka dati. Amen. Tapos diba, pero hanggang ngayon naman, naiinis ka pa din. Kanya lang, ano ang nag-handle ng insecurity mo? Mawala? Hindi. Ang nag-handle at nag-manage ng insecurity mo, maturity. Isang araw, natapakan ulit ang paa mo. Dahil nagmamature ka na, hindi ka na sumigaw. Sabi nung nakatapak sa'yo, sorry po, sir po. Okay lang. Sige, next time. Pero naisulto ka pa rin, correct? Dati-rati, pag nagmumotor ka, na-overtaken ka, sabi mo, buwis ito, in-overtake mo ko. So, ang ginawa mo, hinabol mo. Pagkatapos, dinaanan mo siya, in-overtaken mo siya. Habang in-overtaken mo siya, fininger mo siya. Dati yun. Ngayon, nagmamature ka na. Na-overtaken ka, hindi ka nang hindi mo na siya inabol. Anong sabi mo? Bayaan mo na, nagmamadali, baka nagtatailang. Anong point natin? Nagmamature ka. Kaya hawakan mo nga yung kamay ng katabi mo. Sige na, utang na loob. Sige, hawakan mo. Kahapon ko pa pinapagawain. Sige na, sabi sa kanya, kapatid. Lakas mo sa inyo, kapatid. Alam mo ba? Pinagpe-pray kita. Na dumami pa ang problema mo. Parang binitawan nyo na yung kamay ng katabi nyo, ha? So, nakapagtataka si God, sabi niya, little by little. Tapos tuloy natin yung verse. Sabi niya, you will not clear them all away at once. Bakit daw? Ito daw ang dahilan. Otherwise, the wild animals will multiply too quickly. Ayon! Kaya pala di aalisin ng Diyos lahat ng problema mo kaagad, kundi dahan-dahan, dadami raw kasi ang kahayupan. Tingnan mo yung katabi mong hayop. Totoo hindi? Tingnan ito ha. Bigyan ko muna po ito ng introduction. Lumalabas ang verse na to, sabi niya, ang verse na to sinasabi that we are powerfully favored ng Panginoon. Amen? Na tayo yung sinasamahan ng Diyos. Ang verse na to ay nagtuturo that we are supernaturally gifted. Bakit kasama mo ang Diyos? Ang verse na ito, ang verses na nagtuturo that we are abundantly successful at tayo pagpapalain ng Diyos. Ito na niniwala, mangyayari sa iyo yan. Come on. Okay. Pero nakapagtataka, sabi ng Diyos, lahat yan sa'yo. Pero lahat ng kalaban mo, tatanggalin ko little by little. Tayo kasi minsan gusto natin ngayon kaya sa atin maraming pumapasok na i-scam tuloy. Walang kausap. Pumapasok sa mga negosyong bigla ang yumaman. Yung iba sa inyo, tumataya sa loto para magkapera. Tapos pupunta kay pastor, pag-pray mo naman yung mga numero inaalagaan ko. Diyos ko naman. Di ba? Ayaw ng Diyos yun. Sabi ko muna kayo ng isang illustration. Bakit ba tayo little by little? Hindi ko alam kung nakasakay na kayo ng laruang ito. Nasakyan nyo na ba yan dati? Ang tawag dyan ay go-kart. In other words, ay speed limiter. Okay, nagigets nyo? Kasi originally, ginawa niya ang go-kart for kids. For children. Siyempre, di ba tayo? May addiction tayo to speed. May adrenaline. Gusto natin mabilis, tama? Dahil ito yung talaga yung original na ginawa sa bata. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos, ayaw ng inventor na mapahamak, kaya may speed limiter. Now, look at Pastor Reggie, bakit ang title natin ay Little by Little? Si Lord, gusto kong yumaman. Lord, salamat, dadalawa lang ang nag-amen. Yung hindi nag-amen, kaya mo na mag-iira. Si Lord, gusto kang umunlad. Amen! Of course naman. Ang gusto, hindi lang eternal life ang gustong ibigay sa iyo ng Diyos, pati abundant life. Amen. At ma-enjoy mo pareho. Ha? Hindi yung sinasabi ng marami ba, sa langit na lang tayo pagpakahayos. Hindi pwede ganon. Di ba? Gusto ni Lord, eternal life, tsaka abundant life. Gusto ng Diyos, dumami pa ang pera mo. Amen.
gusto ng Diyos, magkakotse ka. Amen. Gusto ng Diyos, maayos ang pamilya mo. Amen. Ang problema lang, tayo, nagmamadali. Amen. Walang kausap. Kaya si Lord ang ginagawa, naglagay siya ng spiritual, mechanical governor para hindi ka magmadali. Bibigyan ka ng isang halimbawa, practical. Di ba niyo napansin? Kahit yung mga magagaling, mahuhusay, meron silang limitasyon. Example, yung aking kapitbahay, si Gary Valenciano. Kailan yung si Gary Valenciano, di ba? Artista, gwapo, magaling sumayaw, parang kinukuryente. Pag kumanta na, natutulog ba ang kujubila? Pero ano ang limit ni Gary Valenciano? Sakit. Meron siyang diabetes. Meron nga siyang isang machine na nandirito na kapag sumasayaw yan, alam ba nyo, inaamin niya sa mga testimony niya, higal na higal siya, parang mamamatay siya. Pero pag nasa stage siya, akala mo siya walang sakit. Pero right after that, butik na siyang ma-hospital, nakailang beses siyang na-hospital. Ano yun? Imagine mo, that sickness is actually his limit, his mechanical governor to bring honor and glory to God alone. Example pa, kilala nyo ang probinsyano, si Cardo, ano pangalan nun? Si Coco Martin, guwapo, may abs, may muscle. Di ba? Ang galing sa suntukan. Dahil pa si John Wick. Si John Wick patay na siya, buhay pa. O, ganito ito. Anong problema? Ano ang limit ni Coco Martin? Salita. Sikan inasal. Emperador Brandy, para sa tagumpay. Hindi na ba siyang para sa magsalita, di ba? Parang, di ba? Di ba? Para sa tagumpay. Money is a student. Na-imagine mo, ang gwapo mo, may pera ka, milyonaryo ka, pero ba't di nyo ipaayos yung... Ang dami naliligaw. Walang kausap. No? Nagigets yun. Totoo, may nakita pa kayo ganon? May nakita pa kayo sobrang talino, empleyado? Meron pa kayo nakikita, hindi masyadong matalino, ang yaman? Oh, nagkaroon kami ng reunion ng aking mga ka-eskwela nung elementary sa Maynila, sa Valenzuela. Nagkita-kita kami. Nagulat ako. Yung isang ka-eskwela ko na nakatanga sa lahat. Gagamitin ko na yung term na ito. Yung alam mo yung ang tinamaan ng mga young people. Tanginisay ko ano tong disease na to. Tanginisay ko ano? Lakas. Itong disease na to ang tawag ay land disease. Ano ba tong land disease? Sabi ng WHO, nag-mutate na tong land disease. Kaya lumala ng lumala. Kaya ang tawag na sa kanya, malalang disease. Ay, hindi ako nag-gets, no? Sabi ng iba, Pastor, napaka-bastos mo. Nasa church tayo, nagbabangkyan ng satang lande. O, pangit lang sa Tagalog. Sa English, lust. Ngayong araw na to, maraming mga young people, hindi na alam ang kaibahan ng love sa lust. Hindi na alam ang kaibahan sa pag-ibig sa lande. Kinilig lang, akala pag-ibig, yung pala lande. Walang kausap. Gusto nyo bang makatipid, Pastor, ng kuryente sa church? Yung mga outlet nyo, lagyan ng signboard lande. Bakit? Para pag may saksakan ng lande. Ay, hindi. Biro lang. Puro kalokohan na nasasabi ko dito. Are you following on this? Oh, ngayon maraming young people hindi na alam kung ano ang love sa lande. Love sa lust. Oh, everybody say love. Everybody say lust. Oh, eto ang love. Ang love nagtitiis. Ang lande, nagmamadali. Imagine mo, grade 3 ka pa lang, jumojowa ka na. Ha? Hindi ka pa nga, hindi mo nga maipasa yung chemistry, gusto mo ngayon kumuha ka pa ng ibang chemistry. Hoy, mga young people ha, hindi na uubos ang lalaki sa mundo. Hindi na uubos ang babae sa mundo. Huwag ka nagmamadali. Pastor, meron bang tinakda sa akin ng Panginoon? Meron naman. In fact, merong ihanda ang Diyos para sa'yo. Pinapanganak na nga siya ngayon. Kausap dito. Are you following me? Everybody say love. Everybody say lust. Oh, ang love, tamang panahon. Ang lust, ngayon na. Ganyan ang lagi ang lust. Lagi nagmamadali. Ito pa. Ang love, decided. Ang lande, hindi sure. Oy, kung kayo may boyfriend ha, tanungin nyo nga yung boyfriend nyo. Tanungin nyo ng pamatay na tanong. Tanungin nyo siya, ako ba pakakasalan mo? Pagka kumamot ng ulo, hiwalayan mo na bago mag-11 o'clock. Hindi pala sigurado eh. May kausap ako dito. Merong kasabihan, hindi ko alam kung famous dito yun sa Bicol. Sabi ng kasabihan ng matatanda, sa inaba-haba daw ng prosesyon,
sa simbahan din ng tuloy. Alam niyo yun, di ba? Sabi ng matatanda. In other words, ang sinasabi na, ay, gaano pa katagal ang relasyon yan? Tiyak, kasalan din yan. Naku, hindi totoo yun. Sa akin, baligtad. Hindi sa hinahaba-haba ng prosesyon sa simbahan ng tuloy. Sa akin, Pastor Jun, ang sa akin, baligtad. Eto, pag hindi lang sa simbahan ng tuloy, huwag mo nang iprosesyon. Anong point lang natin? Kung hindi mo pa kakasalan, huwag mong jowain. Kung di mo tutuluyan yan, di mo papakasalan, huwag mo gawing boyfriend, girlfriend. Para saan? Trip-trip lang. Hindi pwede. Bakit? Kasi ang last, hindi sure. Oh, ang love, serious. Ano pa? Ang last, pabebe lang. Di ba? Ano pa? Ang love, may goals. Ha? Ang last, walang plano. Ang love, commitment. Ang last, excitement. Ha? Ang excitement ano? Pag nakikita mo siya, malakas ka. Nagda-drums ka. Ganun ka lang. Eh, dumating yung crush mo. Wala na akong kausap dito. Ano yan? Hindi yan love. Excitement lang yan. Last yan. O ito pa. Love. Everybody say love. O pag sinabing love, clear. Pag sinabing landi or last, MU. Alam niyo ba yung MU? Malabong usapan. Manhid siya, umasa ako. Mukhang unggoy. Ano pa? Mutual understanding. Ito yung ano, parang kayo, pero hindi naman kayo. Ay, walang kausap dito. Nagigets ba nyo? Parang kayo, kung makagalaw, parang kayo, pero hindi naman kayo. Oy, mga kaibigan ha, kung hindi kayo, ikaw mismo pag nakita mo, naghihintay lang ng tricycle, tsaka pedicab, tal mo naggulo ko. Ikaw mismo sabi mo, sino ito mga may asawa? Taas sa kamay. Taas sa kamay ng mga may asawa. Yan, yan. Masaya pa sana kayo, no? Tatlo lang. Ikaw lang ang masaya, Brad. Sino din na? Okay, sino rito ang wala pang asawa? Ibig sabihin, binatad dalaga kayo. Taas yung kamay nyo, taas sa kamay. Okay, very good. No? May isang tanong sa akin, paano daw malalaman kung boyfriend, girlfriend, at saka may asawa? Naku, napakasimple. No? Sa mga kalsada lang, no? Pag mag-boyfriend, mag-girlfriend, yung babae sa safe side. Yeah. Yung lalaki sa tabi ng kalsada na malapit sa mga sasakyan. Ano yun? Mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pag mag-asawa, yung babae na malapit sa kalsada. Kulang na lang itulak ng asawa pag dumarating yung truck. Anong tawag doon? Mag-asawa. Pagka mag-boyfriend, mag-girlfriend, kumakain, magkatabi, magkahawak pa ng kamay. Tusok lang ng tusok ng mga pagkain. Ang mga kamay, magkahawak ang mga paa, nag-uusap sa inyo. Kilala ko kayo, ha? Tapos, ang mga kamay, halos hindi, walang pagitan ng mga bakterya, walang mikrobyo na pwede makapasok. No? Sobra, ang tatawag dyan, mag-boyfriend. Pero pag mag-asawa, yung isa nasa kabila, yung isa nasa kabila, yung isa nasa cellphone, yung isa nagbabasa ng review, yung isa nagbabasa ng menu, at ang sabi, mahal dito, umalis na tayo. Anong tawag dyan? Mag-asawa. Nagkausap ako dito. Kapag ang lalaki nagbukas ng pintuan ng kotse para sa babae. Ulitin ko lang ha. Kapag ang lalaki nagbukas ng pintuan ng kotse o ng sasakyan sa babae, dalawa lang ibig sabihin. Bago yung kotse o bago yung babae. Bagal ng internet dito. Bagal ng internet sa babae. Nakikita yung point natin, di ba? Now, what am I trying to say? What am I trying to say? Nowadays, hindi nila ma-determine love or lust. Kumilig lang. At kinilig lang. Pag-iibig na, aba hindi. Nakita nyo ha, si God, ayaw niya magmadali ka. Bakit? Kasi anong dahilan? Tinan nyo ulit, sabi ng iba, follow your heart. Hindi pwedeng follow your heart. Marami na akong nakitang ganyan, nag-follow your heart. Walang nangyari. Di ba? Kaya nga maraming iba kapa-follow ng heart. Anong nangyari? Dalaga nung nalasing, nanay nung magising. Wala akong kausap. Nagigets ba ninyo? Kaya pa. Matatapos na tayo mga alas 3, tapos na tayo. Tignan nito ha. Let's understand why God is doing this. Sabi niya, the Lord your God will drive those nations out ahead of you. Paano daw? Paano daw? Little by little. Bakit ganun? Bakit si God, aalisin niya lahat ng problema mo, lahat ng sitwasyon mo, lahat ng struggles mo, dahan-dahan.
lumalabas sa mga verses na to, madalas, God is the one who has slowed you down. May pagkakataon at madalas sa pagkakataon, ang Diyos ang nagpapabagal sa'yo, hindi demonyo. Tayo kasi rebuke na rebuke. Sa pangalan na Jesus, lumayas ko. Eh yung demonyo nasa naga. Sabi ng demonyo, wala akong kinalaman sa inyo. Naintindihan niyo ako? Diba? Lumalabas din ganito siya. Bakit ang Diyos minsan ini-slow down ka? Because God loves you for who you are more than what you can do. Kasi mas mahal ng Diyos kung sino ka kaysa kaya mong gawin. Minsan nga kaya mong gawin, pero ang Diyos i-slow down ka. Pero iba sobrang talino. Bakit hindi agad yumayaman? Because God is slowing you down. Bakit? Kasi alam ng Diyos, pag binigay niya sa iyo kaagad ng mabilis, wawasakin ka nito, sisirain ka nito, makakalimot ka sa Diyos. Amen. Kaya nga maraming mga tao nung pag walang kita, laging nakikita. Nung nagkakita, hindi na nakita. Nung nawala ng kita, bigla na namang nakita. May kilala ba kayong ganon? Nung walang pera, nasa simbahan. Nung nagkapera, wala sa simbahan. Nung mawalan ng pera, nasa simbahan na naman. Nung walang sakit, nung may sakit, nasa church, nasa Diyos. Pero nung gumaling, wala na sa church, wala na sa... Nagpe-pray that God will open doors for me. Sabi ko talaga, bakit? Kasi ang prayer ko kay Lord, Lord, pag hindi sa'yo, close the door agad. Kaya siya, pag merong nag-close ang door, alam na niya ayaw ng Diyos. E tayo minsan, sarado na. Panginoon Jesus, open the door. Open sesame. Pinipilit mo, hindi nga Question, bakit nagso-slow down si Lord? Okay? Let me teach you two things, then I'm done. Are you blessed this morning? No? Natututo ba tayo? No? Dalawang bagay ang tuturo ko sa inyo. Number one, little by little. Napansin ko, all throughout the scriptures and our lives, when we arise, God establishes boundary. That's the first thing that God is doing. Ang Panginoon, pag i-arise ka niya, itatayo kayo, ang unang gagawin ng Diyos, lalagyan ka ng boundary. Now, bakit ka lalagyan ng boundary? Kasi, pag pinagpala ka ng Diyos, may tendency tayong magwala. May tendency tayong makalimot. May tendency tayong mag-backslide. Kaya minsan, yung kahirapan natin minsan, nagtutulak ito para lalo kang hindi kumapit sa patalim, kundi kumapit sa Panginoon. Tama? Minsan nga, yung wala kang pera, mas malapit ka sa Diyos kaysa sa marami kang pera. Bakit yung iba minsan, sa sobrang dami ng pera, hindi na nagpe-pray. Ang prayer, thanksgiving. Hindi na nag-aas. Minsan nga, pag wala kang sakit, pabaya ka Pero pag may sakit ka, natitingala ka sa langit. Nagigets nyo? So si God, ito si Lord. Pag meron siyang ibibigay sa'yo, meron siyang gagawin sa'yo, ipopromote ka niya, iaangat niya kayo, payayamanin kayo, ang unang gagawin ng Diyos, lalagyan niya kayo ng boundary. Pag sinabing boundary, limitation. May kausap ako dito, ha? Okay, bigyan ko na isang halimbawa. Si David, pinropesay ni Samuel, magiging king. Pagkatapos sabi sa kanya, you will be the next king. Ikaw ang tagapagmana, God has chosen you. Pero pagkatapos i-anoint ni Samuel si David, hindi naman agad siya king, ha? Balik muna ulit siya sa bukid para magpastor ng mga tupa for years. Ang una niyang miyembro ni King David, mga tupa. Kaya pa nagsabi siya sa kanyang mga tupa, Amen ba mga sheep? Ano sabi ng mga sheep? Amen. And for years, nagtyaga siya, and years nandoon siya bago siya pagkatiwalaan ng kingdom until Goliath arise at doon siya na-recognize. Are you with me? Example, si Samson. Di ba? Hindi ba pinapanganak? Ang tawag sa kanya nasa right, hindi nasa left. Bagamat napunta siya sa nasa wrong. Di ba? Siya ay nasa right. Pero hindi ba pinapanganak si Samson? Ano lang sabi ng anghel ng Panginoon sa kanyang nanay? Ang papanganak mo, powerful. Ano yan? Hindi pwedeng magpagupit. Hindi pwedeng humawak ng patay. Hindi pwedeng uminom ng alak. Hindi pwedeng mambabae. Hindi pwedeng, basta maraming hindi pwede. Imagine mo, hindi ba pinapanganak, naglalagay na ang Diyos ng boundary? Si God ganyan siya. Bakit? Kasi mahal ka niya. Kaya huwag mong sisisihin ng Diyos kung limitado ka. Kasi ang mundo, pumunta kayo sa Facebook, ano sinasabi? Ano sinasabi? Break your limitations. Sorry, ang buhay may limitation. Everybody say time. One more time. Isa pa. Sana ang topic ko ngayon, sana maybe this time Kanya lang wala akong oras, no?
Yung sana topic ko, maybe this time, no? Okay, tingnan nyo to, ha? Alam ba nyo kung bakit may time, nilikha ng Diyos ang time? Tanong sa bakit? Because by definition, time is an interruption to eternity, of eternity. Ang time ay interruption ng eternity. Kung walang time, we are all eternal. Ha? Kaya kung mahirap ka at walang time, eternally you're poor. Ay, hindi na-gets. Bagay. Kung may sakit ka at walang time, you're eternally sick. Bakit naglagay ang Diyos ng time and season? Kasi sinasabi ng Diyos, kung mahirap ka ngayon, ngayon lang yan. Hindi yan forever. Hindi yan magtatagal. Matatapos din yan. Kung may sakit ka, ngayon lang yan. Because in time and in season, pwedeng magpagaling ang Diyos. Kaya nga, kailangan you have to respect time. Kung ito ngayon ang oras mo, mapagkatiwalaan ka sa oras mo. Di ba? Hello? Hello? Kanina nag-prophesy ako sa worship team. Sabi ko, God is about to launch you. Whenever God is speaking to you, He's not talking to your present. He's talking to your future. Kaya si Lord, pag nagsabi sa'yo, anak, payayamanin kita. Huwag mong sabihin, paano? He's not talking about your present. He's talking to your future. Because God is already in the future. Come on. Okay, tingnan ito ha. Bakit may boundaries? Balikan natin yung verse. Ito raw yung sabi ni God. Napakatalino talaga ng Bible. Pag nabasa tayo, sana nagbabasa tayo ha. Sabi niya, you will not clear them all at once. Pakibasa po natin yung layer words. Go. Otherwise, the wild animals will multiply too quickly. Ano sabi niya? Hindi tatanggalin lahat ng problema mo all at once kasi dadami daw ang hayop. Okay. Para maintindihan nyo to, para mas maunawaan nyo. Okay. Meron ba rito may pinakamatangkad dito? May pinakamatangkad na tao ba rito? Pinakamatangkad. Yung matangkad ka iha, ano height mo? 5'6". May mataas ako na 5'6". Lalaki. Meron ba rito lalaki mataas? Matangkad. Ikaw ba bro, matangkad ka yung kapapasok ng kitang... matangkad ka ba? Ano height mo paano? Ha? Halika nga dito. Sakto-sakto pagpasok mo, tinawag agad kita. Kasi, yan, okay ka lang. No? Sa tangkad, dito ka sa stage, sa tangkad mo, nabitin na ang pantalon mo. Okay. Naging short na tuloy, ha? Okay, naging short na. Okay. Halika, sama ka sa akin. Okay. Hanap tayo ng bata-bata na worker, na leader ng church mo. Dito ka, tabi ka sa kanya. Dito ka. Yan, tabi ka, ha? Hanap tayo ng bata-bata. Ito, medyo bata ito. Ha? Okay, bata ka. Mukhang bumabata ka. Bata ka ba, bro? Ilan taon ka na, pare? 23. Ikaw, ilan taon ka na? Oh, ikaw na lang. Kasi ito, matanda na to eh. Sample ako kayo para ma-illustrate nyo yung sinasabi ni Lord na I will not clear them all at once because the wild animals will multiply too quickly for you. Bigyan ko ng picture. Ito ang Israel, no? Ito ang Israel. Papasok sila sa promised land. Natatandaan nyo, sabi ng Bible, sa Numbers chapter 11, sa promised land, may higante. Totoo hindi. May giants, correct? Kaya nga diba nung makita nga ng mga Israelita nung 12 spies, sabi na kung dami higante, marami kakainin tayo lalaki. May higante. Pero hindi ninyo alam, all throughout the scripture, sa promised land, hindi lang may higante. Meron ding animals. Okay, nagigets nyo? Maraming kahayupan doon, okay? Maraming kahayupan. Nagigets nyo? Sabi ng Bible kay Moses, sabihin sa Israel, pagpasok nyo sa promised land, I will not kill your enemies all at once. Sino enemies? Higante. Bakit? Because the wild animals will multiply. Ito siya. Pag ginawa ng Diyos, tinanggal ang lahat ng higante, pinatay niya lahat, pumasok ang Israel, papatayin sila ng animals. Bakit? Tayo sa akin, bakit? Kasi, ang eksperto sa pagpatay sa animals sa promised land ay yung mga higante. Pag tinanggal ito ng Diyos, wala silang kaimpo-impormasyon or knowledge how to kill their animals, these animals in the promised land, the animals will multiply too quickly, papatayin sila. Do you understand the point? So nakita nyo, kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, hindi ko aalisin ang lahat ng inyong mga kalaban all at once. Otherwise, ang mga animals, dadami. Hindi ka usap ako? Si Lord ganito. Hindi na tatanggalin ang problema mo. In fact, ang unang problema mo, asawa mo.
Walang kausap. Minsan nga, kapitbahay mo. Yung hanggang alas 2, nagbibidyo ay gusto mong bigyan ng pasabugan ng bomba, nagpakaingay. Di ba? Tapos sabi, Lord, Lord, Lord. Imagine mo, lahat nagka-COVID. Yung mga nagiinuman mong kapitbahay, hindi nagka-COVID. Nung panahon na yon, buhay pa. Okay? Tingnan nito. Natataka ka, ba't hindi inaalis ni God? Laging nabubuisit ka, parada lang, nag-aaway pa kayo, etc. Bakit ayaw alisin ni Lord? Kasi pag tinanggal ni Lord John, pwede kang yumabang, pwede kang makalimot, pwede ka. Kaya minsan, si Lord, kahit pray ng pastor, Lord, lumaki yung church. Si Lord mismo nag-slow down. Bakit? Kasi alam niya, pag bilang lumaki yung church, yumama ng church, baka yumabang tayo. Is that an amen? Napakabuti ng Diyos. Alam niya ang lahat para sa kabutihan. Salamat mga animals at mga bilang. Nagigets mo yung point natin? Are you glad God is wonderful? God is great, di ba? Pero kung iba sa inyo, nakarating na sa pagyaman, and it's because you already matured and you overcome it. Pero marami pa mga tao hanggang ngayon nagpe-pray pa din, pero ba't hindi pa sila makarating sa pinangako ng Diyos? Maybe God is slowing you down because the animals will multiply quickly. Example, bigyan ko ng contemporary. Hindi ko alam kung kilala ninyo ang lalaking ito. Yung mga matatanda, kilala ito. Sino po si Rolando Navarrete? Si Rolando Navarrete ang ating kauna-unahang world champion sa boxing. Champion na siya, si Manny Pacquiao, nagpa-practice pa lang. In fact, may mga pictures and videos na nanonood lang si Manny Pacquiao, di ba, kay Rolando Navarrete. Si Rolando Navarrete, at the very young age, naging milyonaryo, naging bilyonaryo, yumabang. Alam niyo kung nasa na ngayon si Rolando Navarrete? Ha? Ang ating kauna-unahang world champion sa boxing, nasa General Santos siya, ito ang picture niya, siya ay nagkakarito na lang, nagtutulak na lang ng isda sa General Santos. Napakahirap, iniwan ng asawa, wala ng pamilya. Ano ang nangyari? Biglang umangat, hindi na kontrol ang sarili, ngayon mahirap na siya. Bibigyan ko pa kayo ng isang halimbawa. Ito po si Lance Armstrong, ang 7-time winner ng cycling sa buong mundo. Pero yung ika-7 time niya, nadiskubre na gumagamit siya ng enhancement drug para siya ay malakas. Ano ang nangyari kay Lance Armstrong? Nung manalo siya ng ika-7 time, dahil nadiskubre na gumagamit siya ng enhancement drug, alam niyo, tinanggal ang lahat ng kanyang award, finris ang lahat ng kanyang endorsement, tinanggal ang lahat ng kanyang mga trophies, ngayon wala na siya sa limelight. Bakit? Nagmadali. Gustong makuha agad ng kasikatan. Ito, kilala niyo siguro artista, especially the young generations. Si Lindsay Lohan. At the very young age of 13, naging miyembro siya ng Glee, kumakanta, sumasayaw. Pero sa murang kaisipan, sumikat bigla, nagkaroon ng drugs. Ngayon, nag-drugs na. Ngayon, wala na siyang project. Zero, nunca, walang tumatanggap sa kanya. Why? Because at the very young age, sumikat, pero hindi niya kayang kontrolin ang sarili. Kaya nga minsan sa totoo lang, nakakatakot na ang mga magulang, ang mga bata, pinapadala ka agad, isinasali sa mga competition ng beauty pageant. Bakit? Kasi bakit? Na mga gustong sumiko. Number 2 is that, tinan niyo to ha, when we await, God expands our territory. Ang pangalawa, ginagawa ng Diyos, kapag marunong kang maghintay, ang gagawin ng Diyos, palalawakin niya ang iyong teritoryo. Balikan ko muna tong verse na to kanina. Sabi ko sa inyo kanina, si Lord, pagka bago siya, pag siya ay may iaangat sa buhay mo, may plano siya sa buhay mo, ang una niyang gagawin, lalagyan kanya ng boundary. May isang nasa iyo na ang lahat. Nasa kanya. Tingnan niyo ang nangyari kay Uzziah. Sabi niyo, his fame spread far and wide, for the Lord gave him marvelous help. And he became what? Very powerful. Tingnan niyo ang nangyari. But when he became powerful, he also became proud, which led to his downfall. Ano ang kanya naging downfall? He sinned against the Lord his God by entering the sanctuary of the Lord's temple and personally burning incense on the incense altar. Ano nangyari sa kanya? Ang nangyari sa kanya, king siya, pero pumunta siya sa templo, siya ang nag-burn ng offering sa altar. Sandali, bawal yun. Kasi sa templo, ang pwede lang pumasok ay priest and high priest. Anong ginawa niya? He broke boundaries. Kaya nagalit ang Diyos sa kanya, nagkaroon ng downfall ang kanyang kingdom. No? Mga kapatid, ha? Don't break boundaries, ha? Hoy. Amen. Si Adan may Eva, hindi pa Eva-Eva.
Walang kausap. Huwag niyo sabihin, leader mo ng pastor mo. Kahit pa paano yung pastor mo, boundary mo. Nagigets nyo? May kausap ako dito. Mga young people, enjoy your youth. Sabi ni Solomon, kapitbahay ko, do not awaken love until it is time. Huwag buksan ng pag-ibig, huwag gisingin ng pag-ibig. Nang wala pa sa panahon. Bakit? Because you will break your boundaries. Lahat tayo may boundaries. Mga kapatid, magpahinga. Huwag ngayon, bukas. Hindi yung sa langit na lang magpahinga. Hindi pwede. Bakit? Sa totoo lang, your body is the only license, your only right on earth para mabuhay ka rito. To serve the Lord. Pag wala kang katawan, illegal. Always remember, in the Bible, all spirits without body is illegal. Kaya nga ang demonyo kailangan sumapi pa sa ahas para kausapin si Eva. Kasi kailangan nila ng katawan. Kaya nga ang mga demonyo kailangan ng Diyos-Diyosan. Bakit? Para sumapi doon, para magkaroon ng katawan. Minsan ng mga demonyo kailangan sumapi sa katawan ng tao para maging legal. Pero kaya nga si Jesus Christ, kaya nga ang God the Son, kailangan niya si Mary para gumawa ng magkaroon ng katawan para maging legal sa earth. In other words, kaya ka lang narito sa earth to serve the Lord more because of this body. Ingatan mo yan. Amen. Hindi sangyap salpamol, more. Walang kausap. Imagine mo iba sa inyo, nagpapakamatay yumaman. At nung mayaman na, ang pinapayaman mo na ospital. At saka drugstore. Bakit? Nung mayaman ka na, nung mahirap ka, di ba niyo napansin na mahirap tsaka mayaman pareho lang? Walang kausap. Diba? Nung mahirap ka, wala kang masyadong makain. Nung yumaman ka na, limitado na lang ang pagkain. Uy. Nung wala kang pera, naglalakad ka papuntang opisina. Ngayon, pag mayaman ka na, naglalakad ka pa rin para pumayat. Natigan niyo ba ako? Kaya ang buhay na to, cycle lang na akala ninyo masaya ang may pera. Bigyan ko na isang kwento, tapos tapusin ko ng pangalawa. Okay ba kayo? Yung mga kaibigan po tayo, mga bilyonaryo, mga milyonaryo. Kilala niyo siguro ang may-ari ng Philippine Airlines, si Lucio Tan, no? Ang kanya pong anak ay Kristiyano na. One time, na-meet ko siya somewhere sa isang conference. Sabi ko, sir, ang sarap siguro maging bilyonaryo, no? Diba? Tapos ang apelido mo, wow, Tan, di ba? Si, di ba? Yun ang gusto niyo mga apelido, mga Tan, mga Si, mga Ayala, di ba? Zobel. Ang mga apelido mo, De Regla, papangit, Di Makulangan, ako, Diyos ko. Okay na, di ba? Baktol, pangit. Di ba? Di ba ang papangit, di ba? Alam niyo, sabi niya sa akin, Pastor, sabi niya sa akin, yung may anak ni Lucio, sabi niya, Pastor, masarap ang may pera, pero dalawang bagay ang hindi masarap. Sabi ko, number one, buti pa ang mga mahihirap, nagbibilang ng pera. Kami hindi na humahawak ng pera. Pirma ko lang, bibili kami eroplano at saka bayad mo pa. Pirma ko lang. Buti pa ang mga mahihirap. Tsaka yung hindi masyadong nagbubilang pa ng pera. Di ba yun ang sarap, no? Binibilang mo, pinagpapantay-pantay mo. Sila daw, pipirma lang. Hindi nga daw nila alam ano yung itsura ng 1,000 na bago. Sabi ko, kakaiba rin kayo, Pangalawa daw na sabi niya na hindi masarap sa pagiging mayaman. Katulad nila, hindi ko sinasabi sa lahat, Pero isayin kong ano? Lakas. Is, nagdidemandahan yung family dahil sa pera. Anak sa apo, apo sa anak sa tatay, tatay sa anak. Grabe, ang yayaman nagdidemandahan sa pera. Wala rin kwenta. Pangatlo, sabi pa niya sa akin, alam mong mahirap sa sobrang mayaman. Pero isayin ko ano? Wala ka ng excitement, lahat pwede mong bilhin. Sa totoo lang, ang nagpapa-excite sa atin, yung hindi mo pa kayang bilhin, di ba? Naranasan nyo na ba ito, bumili kayo ng cellphone, yung una lang kayo excited. Tapos mamaya, isang linggo lang, wala na. Sila lahat, mabibili nila kahit ano, lupa, aeroplano, universe. Mabibili nila, pati kaluluwa mo. Sobrang dami ng pera nila. Pero sabi na, wala palang satisfaction yung kaya mong bilhin. Kasi ang excitement pala minsan, yung hindi mo pa kayang bilhin. Yung limitado ka, mas excited ka pa. Kaya kamayan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Marami ka pang problema. Okay, number one, when we arise, God sets boundary.
Number 2, when we await, God expands our territory. Si Lord, ino-honor niya ang mga naghihintay. Ino-honor niya ang mga tao na marunong maglakad sa timeline ng Diyos. Okay, bibigyan ko ng isang halimbawa. Marami sa atin dito from the verse. Alam na alam yung storya ng the prodigal son. Tama? Madalas natin ginagamit yan sa mga EGR, nakailang libong kwento na yata ang mga pastor, nakailang libong version na ng preaching ng mga pastor sa prodigal son. Pero madalas, ang pinipreach lang yung prodigal son. Kilala niyo yung prodigal son, di ba? Kinuha yung yaman, pagkatapos nagpakawalwal, basta nagpakasira ang ulo, di ba? Nakipagrelasyon sa mga pokpok, hanggang dumating ang time na ubos ang pera, kumakain ka na ng pagkain ng baboy, tapos siya amoy baboy, pagkatapos bilang kumakain siya ng pagkain ng baboy, sabi niya, sa bahay ng tatay ko, maraming pagkain, sobra-sobra pa, uuwi ako. You know the story? To make the long story long, remember the story? Di ba? Pagkatapos iba pumupunta siya doon, sabi ng Bible, sa Bible, nakita ng tatay yung anak, at pagkatapos malayo pa lang, sinalubog na, at tumakbo yung tatay, niyakap. At ang unang binigay sa anak, hindi naman bagong damit eh. Ano ang binigay? Tanong sa'yo ko ano? Ang unang binigay ay sandals. Bakit sandals ang unang binigay? Di ba tayo pagkaganyan, unang bibigay damit? Pero bakit siya ang unang binigay ay sandals? Tanong sa'yo bakit? Kasi pag walang sandals noon ang tao, ang ibig sabihin slave. Alipin. Kaya ang unang ibinigay sa kanya ay sandals. Ibig sabihin, sabi niya, anak, hindi ka slave, you're my son. Are you with me? Di ba ano ang sabi? Anong sabi ng tatay? That my son has returned. He was dead, but he was not alive, but he is now alive. Kaya anong sabi? Magpa-party tayo, ipasara ang barangay, ipapatay ang kapitbahay. Ay, hindi pa naman yan. Di ba? Itumba ang lahat ng kaway. Di ba? Nag-resyo. At tayo'y mag-party. Party! Tapos ano nangyari? Habang nagpa-party, ang hindi pinipreach ng mga pastor ay yung older son. Yun ang topic natin ngayon, si older son. Eto na, nung madinig na nung anak na may party, sa niya, meanwhile, the older son was in the field working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. And he asked one of the servants what was going on. At ang sabi niya, your brother is back. He was told, and your father has killed the fattened calf. We are celebrating because of his safe return. Sabi po nung anak, bakit masaya? Ay, yung kapatid mo dumating na. Nagse-celebrate kami. Yeah! Anong reaksyon ng older son? Basa. The older brother was angry and wouldn't go in. And his father went out. Ayaw pumunta nung anak na panganay. Nagbeg pa yung tatay. Sabi nung bata, yung older son. But he replied, all these years, I've slaved for you. And you never once refused to do a single thing you told me. Sabi niya, and all this time, you never gave me even one young goat for feast with my family, for my friends. Ano sabi ng older son? Tayo naman! Nauna ako sa church na to. Wala pa tayo rito. Kasama mo na ako. Huy. Hindi mo malang ako nilibre. Samantalang pag may bago sa church kayo, nililibre mo. Awit. Yung mga iba, magkamali lang, nakangiti ka, pastor. Sa amin, nasintonado lang ako. Meeting tayo, pagkatapos meeting. Older son, older brother. Totoo hindi. Pastor, ako ang kasama mo. Mula umpisa pa lang dito. Di ba? Nandyan na ako. Nung araw yung mga batang yan, maliliit pa. Ngayon yung people na ako kasama mo. Pero sila, nililibre mo kami, hindi. Sila magkasakit lang, nandyan ka na. Ako nagka-dengue na. Wala ka pa. At ang sabi mo lang, praying for you. May katwirang magalit. Utang na loob, sumagot kayo. May katwirang magalit. Natural! Validated yun. Valid yun. Bakit? Mira! Kinuha lahat! Iniwan tayo! Walang pakialam! Tapos bumalik! Nag-celebrate ka!
Bira, pastor! Siniraan tayo! Nakuha pa ng miyembro! Tapos kayo bumabalik! Winelcome pa ng usher! It's hard. It's natural na. Tingnan niyo ang sabi ng tatay. Minsan nakalimutan natin itong story. Tingnan yung sabi ng tatay. Sabi ng tatay, ito ba sabi po lang ng anak, yet when this son of yours, come back after squandering your money in prostitution, celebrate the kingdom. What the F, what the book, what the shit. Kung pwede na magmura. Galit siya! Bakit? Bira! Tayo, natural sa atin yan, di ba? Natural sa atin yan, di ba? Nangutang sa'yo, pinagbayad. Tapos nangungutang na naman. Nung sabi, tapos ang asawa mo, pinautang. Ano? Di ba nga siya bayad? Tapos magugulat ka, yung may utang, nasa worship team, tumutugtog pa! Kumakanta pa. Hindi sinasabing kayo, ha? Wala dito sa Light Church nun, nasa ibang church. Kung meron man dito nun absent. Nagiging sumapoint natin, di ba? Ano? Ha? Tinan niyo sabi ng tatay. His father said to him, talagang ang Diyos, no? Si presenting that father, hindi mapagpatol sa ating kahangalan. Ang sabi niya, look, dear son. Basa. You have always stayed by me. Look, and everything I have is yours. Anak, ang kapatid mo, totoo, kinuha na niya ang yaman niya. Kinuha na niya ang mana niya. Wala na yon. Hindi ko na siya pwedeng bigyan. Pero ikaw nagstay ka. Pero ikaw nag-work ka. Pero ikaw patiently nandyan ka. Bumagyo, umulan, nandyan ka. May pagsubok, munti na kayo maghiwalay, mag-asawa, and yet naglingkod ka. Sabi ng tatay, which represents God, because you have stayed, because you have waited, everything I have is yours. Wow! Iba pala talaga ang naghihintay. Iba ang lumalaban. Iba ang patuloy na lumalaban. May sakit pero naglilingkod. Walang pera pero nagtatights pa din. Nagiging generous pa din. May pasaway na mga magulang. May pasaway na mga anak. Persecuted. Yet you are still saying, oh Lord, I will worship you still. I will still serve you still. Maaari hindi ako maintindihan ng iba. Pero alam ko, alam mo anong pinagdadaanan ko. And let me give you the good news. The Lord said to you today, because you have stayed, because you waited, because you prayed, because you fought, because you cried, because you wept, everything I have is yours. Grabe ang Diyos. Pag iaangat ka niya, maglalagay siya ng boundary. Pero pag nagstay ka, i-expand niya yung territory. Because everything that God has is yours. Maybe some of you are saying, talaga, everything that God has will be mine and God will provide. Yes. But look at me. If that will not come to your timeline, one thing is for sure. God will make it true and through to your bloodline. Hindi lang sa'yo, pati sa lahi mo. Ganyan katapat ang Diyos natin nila. Is that an amen? May I call on the keyboardist, please? Thank you. Then I'll give you two stories, then I'm done. Yung isa pong story about my story. And secondly, the story is member namin sa Amerika. Okay? Or are you listening to me? Okay lang po kayo? Sige lang po. Pwede ba akong umamin sa inyo? Pero wala akong kausap dito. Pwede ba akong umamin sa inyo? Okay. May bisyo po ako eh. Sabi na, tanisay ko ano yung bisyo ko. Tanisay ko ano? Mahilig po ako maglinis. Totoo po yan. Ako po ay medyo OC. Pag sabing OC, gusto ko lagi maayos. Ayoko po, kaya ako humanga nga po ako sa church niyo, Pastor. To be honest, I would like to say I'm very, very proud, grateful for your church here. Pagkita ko, pagtawa ko, wow, ganda, maayos. Pati yung mga galawan ng mga leaders niyo, maayos. No? Sana, ha?
Sana every Sunday yun, ha? Diba? May totoo po yun, pati yung pagtugtog. Sabi ko, yan ang, kasi ako po personally, okay, mahilig ako maglinis. Aminin ko po sa inyo na, pag ako nakakita ng tsinelas, magkahiwalay, nahanap ko pa yung isa para magtama, no? Baliktad kami ng asawa ko. Ang asawa ko po, we're married for 38 years. This coming August, 38 years ko na po siyang pinagtitiisan. Pero 38 years niya po akong lalong pinagtitiisan. You know, no? Kaya ako bumawi, naka-live kayo eh. Baka nanonood ang asawa ko. Patay ako mamaya. Ay bukas, pag-uwi ka. Tingnan niyo po ito ha. Baliktad kami ng wife ko. Ang wife ko po, sa kanya, okay lang, chill lang. No? Ako sobrang linis. Pag ako po naglinis ng bahay, to be honest. Ako naglinis ng bahay namin. Basta kusina, ala akong pakialam. Kasi ako po ay walang alam sa pagkain. No? Alam ko lang, dalawa lang ang bawal sa akin pagkain. Tanong sa'yo ko ano? Yung hindi masarap tsaka konti. Yun lang. Okay, nag-guess. Yun lang naman ang bawal sa akin. Hindi, biro lang yun ha. Pero tinan niyo po ito ha. Tinan niyo po ito. Sa misis ko po, yung damit niya, anything goes. Ako hindi. Pag tumingin kayo sa cabinet ko, lahat ng panglakad, lahat ng pambahay. Tapos lahat ng dikulay, magkakasama ko. Pula. Kaya nga sabi ng asawa ko, mahirap daw akong pakisamahan. Sabi, bakit siya mahirap daw akong pakisamahan? Kasi nga, napaka-OC ko, no? Pag ako po naglilinis ng bahay, kahit gaano ko kapagod, naglilinis po ako ng bahay, mga 2 hours yan. Then up and down po kami, are you listening to me? Then up and down po kami, 1 oras po ako naglilinis sa baba, 1 oras po ako naglilinis sa taas. So one time po, dumating ako Sabado na, parating ko po dun sa Sabado na yun, wala ang mga anak ko, wala asawa ko, nasa church. Pagkita ko, dumi ng bahay, kasi nga alam nila ako naman na maglilinis. Kasi pag nilinis nila, ulitin ko lang. So naglilinis ako sa baba. So after ko maglinis ng 1 hour, umakit ako sa taas. Pagdating, siyempre, bago ko umakit sa taas, may dala po akong isang walis. Tama ba ito? Walis tambu ba ang tawag dito? Tama ba? Walis. Tapos, nagdala po ako ng pitcher of water, may pitcher na may tubig. Now, bakit ako nagdala ng pitcher na may tubig papunta sa taas? Siyempre po, mga kapatid, ayoko na ng akyat baba ako. Sa edad ko ba namang itong 30 eh. Kahapon, 29 lang ako, 30 na yun. Bagong magpanakit tayo sa susunod, mga 50 na ako niyan. Ganito ha, ayoko na ng baba at taas pa. So what I did was, go ahead, play louder ng konti. Now, what I did was, naglinis po ako sa taas. Pag-linis ko po sa taas, di tapos na ako. No, nakita niyo po itong picture na ito po hagdanan namin. No? Bumababa po akong ganun. Sa kanan ko po, dala ko po ang walis tambo. Sa kaliwa ko, which is, sa picture nyo, dala ko po yung pitchen ng tubig. No? Yung pong mga 3 steps away, bigla na po akong, baliktad. Dala ko po yung walis tambo, mga kapatid, dito, tapos kaliwa dito. Mga 2 to 3 steps away, bigla po akong nadulas. Nag-guess nyo? Pag bigla ko pong nadulas na gano'n, tendency ko ngayon, mga kapatid, nag-isip akong bigla. Ano bibitawan ko? Yung pitchen? Ay, walis tambo. Bigla ko naisip, pag binitawan ko yung pitchen, pabagsak sa baba. Maglilinisan naman ako. Yun lang po ang panghawak ko sa pader. Nag-guess nyo? Yun lang ang panghawak ko. Anong ginawa ko? Ang binitawan ko, yung walis tambo. Yung pagbitaw ko pong ganun, di ako nakahawak, dire-diretso po ako sa 3 step. Pagbagsak ko sa floor, hawak ko pa yung pitchen. Kasi ayoko kasi nga naisip ko, maglilinis ulit ako. Ang sakit ng bewang ko. At ang ko. Alam niyo po, 3 months po, sumakit yung ganito ko. Sakit. Kaya pa nagpiprint ako sa church namin, gumaganon ako eh. Hallelujah! Amen! Sabi ng mga leaders ko, Pastor, you're on fire. Sabi ko, hindi, I'm on pain. Pero alam niyo, pagbagsak ko po sa hagdan, all of a sudden, bilang akong kinausap ng Diyos, pwede namang binitawan ko, walis tambo eh. Para makahawak ako eh. Correct? Pero, bitawan ko yung pitchen para makahawak ko sa pader. Tapos maglinisan lang ako later. Pero hindi eh. Mas inalala ko pa yung paglilinis. Then suddenly, God gave me a word. Pagbagsak ko po sa floor. Tali po sa'yo ko ano? No? Is there anything in my life that I'm holding on to that will hurt me if I don't let go? Biglang sinabi sa akin ni Lord, meron bang bagay na meron kang pinangahawakan ngayon na alam mo namang masasaktan ka pag hindi mo binitawan?
Tayo minsan, nasa mali ka pang relasyon, baka naman gusto mong pawalan na yan. Kasi alam mo naman, masasaktan ka eh. Baka nasa mali ka pang ginagawa. Alam mo, masasaktan ang family mo, masasaktan ka eh. Yet, ang hinihintay lang ng Diyos, bitawan mo. Ako pala, kung ginawa ko po, binitawan ko. Yung pitchen, tapos naglinis na lang ako sa baba. Baka hindi ako nag-ano eh. Baka hindi ako nasaktan. Many of us, nasasaktan up to now kasi meron kang hindi binibitawan. Pakisabi nga sa katabi mo, baka naman gusto mo nang bitawan yan, kapatid. Unforgiveness. Di mo napansin? Dahil di ka nag-forgive. Pag mayroong mga tao na kamukha nun, nag-flare up ka, naalala mo yung memory. Kasi ba't di mo bitawan? Oh, dagdagan ko yung kwento ko, okay lang? Okay lang po kayo? Ako sa totoo lang, pinakaayaw ko sa lahat. Yung binibitin ako. Yung bang pag nangako sa akin, anong oras? Alas 10. Tapos hindi ka dumating alas 10, asar na asar ako. Tapos minsan may mga time, pag kami nangako sa akin, tapos hindi niya tinupad, galit na galit ako. Minsan sabi ng asawa ko, Pastor June, sabi ng asawa ko, Tart, ba't ka ba ganyan? Sabi ko, simpleng bagay lang, inis na inis ka. Minuto lang namang na late, inis na inis ka. Sabi ko, hindi. Dapat word of, man of word kayo. Dapat may word of honor. Pag sinabi mo itong, ganyan. Tapos yung asawa ko, minsan yung asawa may wisdom eh. Minsan. Madalas. Alam niyo ba, minsan ang wisdom nasa asawa niyo. Alam niyo, sabi ng asawa ko, Tart, baka may kinalaman niya nung bata ka. Sabi ko, anong kinalaman ng bata? Sa asar ako sa mababagal. Dapat excellent, etc. Ayan. Tapos one time, ako po yung nagbabasa ng Bible. Biglang sinabi sa akin ni Lord, balikan mo pagkabata mo. Sabi ko, Lord, anong babalikan ko? Then suddenly, tinrace back ko po. Bigyan ko po kayo ng background. Ako po ay hindi lumaki sa parents ko. Ako po ay lumaki sa lolo. Kasi ang mga magulang ko po, 15 years old lang nag-asawa na. Tatlo po kami magkakapatid, dahil hindi lang kami kayang buhayin yung ate ko sa tita. Ako po ay sa lolo. Yung isa ko pong kapatid ay sa lola, na ibang lola. Alam niyo po kung ano nangyari sa amin? Lumaki po ako sa lolo ko. Ang lolo ko po, taga Manila, taga Valenzuela. Ang lolo ko sobrang strict. Half Chinese, half Spanish bread. Half Spanish. Di ba masyadong seryoso no? Half Spanish. Ang lolo ko, pag nagalit sa amin, lalagay kami sa sako, bibitin kami sa puno, hampasin kami, papaluin kami. Ginagawa pa ng lolo ko, alam niyo kung ano po? Kukuha ng malaking, ano bang tawag yun dito? Sa aming batsa Ano bang tawag yun? Yung malaking palanggana. Batsa rin? Langgana, malaking. Lalagyan niya ng tubig, bibigyan kami ng malaking bato, kailangan maghilod kami. Pag hindi nagiging gray yung tubig, hindi ka titigil kahihilod. So ang ginawa na ka-scrap. So ginagawa namin, niloloko namin yung lolo ko, naglagay kami ng mga buhangin sa brief namin para magmukhang gray. Ganun po ako lumaki. Tapos, Sunday lang dumarating ang nanay ko sa amin, ang mami ko sa bahay namin. Pagdating nila sa bahay namin sa Manila, siyempre, tuwa ako as bata, as a child, makita mami ko. Problema, ang mami ko, aalis na sa hapon. So ano gagawin ng mami ko? Papagurin ako, maglalaro kami, pipilitin niya akong matulog. Ayoko matulog. Bakit? Kasi pag natulog ako, pag nagising ako, wala na siya. Kaya nung ginagawa ko, ayoko matulog, kahit antok na antok ako, matulog. Pero madalas, makakatulog ako, pag gising ko, wala na siya, iyak ako ng iyak. Suddenly, I remember that past. Kaya pala ayoko ng mga binibitin ako. Kaya pala ayoko ng mga pinapangakuan ako tapos mawawala sa buhay ko. Lumaki na ako, the hurt, the pain, I still remember the pain. Then, nung ma-realize ko yun, I just let go. At nung ma-let go ko siya, kaya pala ako nakakapanakit ng iba. At nasasaktan ko rin ang sarili ko, pati yung mga anak ko. Kasi bakit? Kasi I'm not letting it go. Sabi mo nga sa katabi mo, pawalan mo na yan, kapatid. Let go na. Kwentuhan ko po kayo ng isa naming member sa Amerika. No? Okay lang po ba kayo? Ito po ay member namin sa Amerika. Meron po kaming church sa Ohio. Ang aking pong pastor ay Amerikano. Siya po ay dinisciple namin nung nasa Pilipinas.
Siya po ay naging pastor na namin sa Pilipinas. Amerikano po siya. Napakasawa niya isa naming leader. Nasa Ohio po sila. May church po sila ngayon nagpo-pioneer. Kami po kasi panagtayo ng church planting sa ibang lugar. Yung citizen po ng bayan na yon, ng bansang yon. No, hindi po kami pupunta sa Amerika tapos ang miyembro Pilipino din. Hindi. Kung Amerikano, pagka sa Spain, Espanyol. Are you with me? So what happened? May nangyari po, ito nangyari. Ito pong babae po na to, na member namin sa Amerika, napakatapat kay Lord. Then suddenly, nagkaroon po siya ng problema. Pangalan po niya si Courtney Mitchell. Sa Amerika po, legal ang abortion. Sabi dito, Courtney Mitchell, she refused to terminate kasi bakit? Meron siyang problema. Yung bata may problema, pati siya. Anong problema? The test showed that this was a partial molar pregnancy. A genetic error that occurs during the fertilization process. Ano po yan? Siya po yung bata, nagkaroon ng molar pregnancy, partial molar pregnancy. Ano po yun? Pag pinanganak po ang bata, kung hindi gulay, wala po siyang skull. May-expose po yung brain. Kasi defective. Error. Di ba tayo minsan may mga error? Alam niyo po ba yung mga dimples natin cute? Error yun. Ibig sabihin, hindi po nabuo ang muka. Kaya tayo merong cleft chin. Yan kasi ang mukha po natin nabubuo ng pagganon. Kaya di ba merong mga palette? Di ba nakita niyo, di ba merong ang tawag ng clip palette, di ba? Di ba meron ganon? Kasi nga mukha natin nabubuo ng paganyan. Kaya cute lang, akala mo may dimple sa kami ganun, cute lang. Pero that is error. Itong sa kanya, molar pregnancy genetics. Ano po to? Hindi ang nabuo, skull. Nagets nyo? So what happened is that this will result in the growth of abnormal cells alongside the embryo that has severe defects. Lumalabas, it meant their unborn son, Eli, has only ilang porsyento para mabuhay. 1%. Sabi niya, chance of surviving outside the womb. And would have significant disabilities if he somehow did manage to live. Ang nakakagulat pa, the doctors also informed Courtney, the couple, that Courtney had a cancer sa kanyang placenta that could spread to her liver, lungs, and brain. So may problem yung bata, siya may cancer. So ang doktor, may risk siya ng seizure that will result in blindness and death. All of these risks would only increase as the pregnancy progressed. So the doctors urged her to undergo an immediate abortion. Kung ikaw ito nanay, mami, posible isipin mo, okay na. Bakit? Kasi anong dahilan? Total defective naman. Total mamamatay din naman. Risky pa sa kanila. But you know, nung ginawa nitong sila Courtney Mitchell at ng kanyang asawa, despite the serious risks and terrible odds, the couple refused the abortion. What happened? Sabi nila, my husband and I are Christian. Prematured. Sinisaryan si Eli. Yan po siya. Sinisaryan po. Nung inilabas ang bata, 8 months. Yan ang itsura ni Eli. Pero ang nakapagtataka tanong niyo sa'yo kung ano. Sabi dito, precious Eli weighed 2 pounds, 7 ounces at birth. He was tiny, but the doctor was surprised, but completely healthy. At ang mabigat pa ito, sabi niya, matindi, all of these genetic tests came back entirely normal. Nung nasa tiyan, all diagnosis, all findings, abnormal, error. Nagtataka sila, nung inilabas, naging normal. At ito pang pinakamatindi, miraculously, even Courtney's cancer disappeared at the time of giving birth. That's a miracle that we don't see. That's why, mga kapatid, ito ngayon si Eli. Ito na siya. Nung ngayon. At ito na ang pinaka-updated niyang photo. Yan. He is completely healthy. No brain defects. No brain whatsoever. Why? Because yung couple, hold on. They fought. They prayed. Little by little.
Mga kapatid, do not allow blessings to break you. But let brokenness bless you. If you are broken today, let God bless you in that brokenness. If you are in the place wherein you are in the waiting period, let God bless you in the waiting period. Kung may sakit ka ngayon, just wait. One day you will see God's miracles, God's hands of provision will come and visit you and your family. The Bible says, believe on the Lord Jesus, and the Lord and your family will be saved. Paniwalaan mo lang, ilaban mo lang, kahit ito ay little by little. Amen. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Pwede mo bang sabihin ito sa Panginoon? Your name is the highest. Sing now. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name, come on now, sing. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above it all. Above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry. Sing it now, come on. All creations, holy, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. To the King of Kings. Holy. You will always be holy, holy forever. I don't know who you are habang nakapikit ka. Maybe this is a time that God is telling you right now. Marami sa inyo lumaban for years. You prayed for years and you waited for years. The season is coming, says the Lord. For I'm about to answer your prayers. For I'm about to visit your family. For I'm about to say to you, anak, well done. Well done. Your reward is in my hands. Right now, in the name of Jesus. Ngayong araw na to, hindi ko alam kung ginagawa niyo to. But today, with a humble heart, if you would like to come to the Lord right now and say, Lord, I'm coming back to you. I'm coming to boundaries. I'm coming to faith. I'm coming back to serve you more. Kung ikaw yan, tumayo ka, pumunta ka sa harap, ipagpe-pray kita as fast as you can. Sige, huwag kang mahiya. Pumunta ka sa harap, ipagpe-pray kita. Sige, right now, parating mo dito, taas mo lang ang kamay mo. Sabi mo, Panginoon, I'm coming home.
Lord, I'm coming home, Lord. Thank you, Lord. Sige, right, come on. Come as fast as you can. Come here. Right now, in Jesus' name. Sige, right now, pagpipray kita. Sige, iyak mo lang kay Lord. Sabi mo, Lord, I'm tired. I'm tired of waiting, Lord. I'm tired, Lord. Lord, but Lord, today, oh God, I'm coming home. Sige lang po, come. Come to Jesus. Come to Jesus. Hey, God. I'm coming home to you, Lord. Sige lang. Right now, let God just touch you. Let God just manifest Himself to you right now. Cry out to Him. Umiyak ka sa Panginoon na hindi katulad ng pag-iyak mo dati. Panginoon, I'm here. Embrace me. Nakita ko ang Panginoon, bumababa siya sa iyo. Tinatabihan ka niya ngayon, niyayakap ka niya at sinasabi sa iyo, anak, I'm here. Anak, I'm here. Anak, I'm here. Anak, I'm here. Sabi, nakita ko ang Panginoon, binibigyan ka ng sword again. Sabi ni Lord, I'm giving you my sword. I'm giving you again my word. You will fight again. You will win again. You will, because I am with you. Father, right now, embrace your people here in your church. Lord, yakapin mo kami minsan pa. Panginoon, yakapin mo kami ng mas mahigpit pa kaysa dati. At Panginoon, narito ang aking mga kapatid. Lord God, let the peace of God flood. Let the joy of the Lord flood to you again. That you will experience all the more again the joy of your salvation. The joy of your service. The joy of your worship. Lord, renew our hearts before you today, oh God. And then right now, oh Father, nakakita ko ng vision. Meron sa inyo rito may sakit. God is about to heal you. Nakita ko meron may bukol sa inyo. Sabi ng Panginoon, tatanggalin ko yung bukol. Sabi na and you will experience. Some of you may cancer. I don't know what it is. But meron kang cancer, may bukol ka. You will see right before your eyes my salvation, my healing, my miracles. You will testify. Magpapatotoo ka ng kabutihang pwede kong gawin, sabi ng Panginoon sa iyong buhay. Lord, pour out your heart right now. Lord, pour out your fire, Lord. Lord, send your fire again. Send your love again, oh God, sa aming mga buhay. Flood us again with your healing. Flood us again with your love. Right now, Kiarabahanda Sikamaradashi. Rumokoto Samba Kadashandayarababa. Fill your people with fire. Fill your people with the Holy Spirit. Lord, kung ginawa mo na noon, gawin mo ulit ngayon. Rabakata Sakata Shinkabakata Shena. Sige, God is feeling you right now. God is feeling you right now. God is pouring out His anointing right now in the name of Jesus. Fire from God. Healing fire. Miracle fire. In the name of Jesus. May bukol ka. God is removing it in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We receive it now, God. We receive it now, God. We receive it now, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, I pray. Lord, simula pa lang ito ng gagawin mo sa kanila. At gagawin mo sa simbahang ito. I see that this place is not big enough for you. Sabi ng Panginoon, nakita ko maraming tao. And you're going to have multiple services. Because people will come. Because they will see the anointing. And they will feel the presence of God here. That every time this church, the Light Church, the Lord said, and ever people will come here, they will experience the mighty move of the Lord. Lord, salamat sa iyong kagalingan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong restoration. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, sa panibagong paglalakbay. Thank you, Lord, we waited. And this is the Lord is telling you, all I have is yours. Thank you, oh God. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Sige lang. And the angels cry, holy, all creations cry,
Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on and sing your name. Here we go now, church. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name above all sickness. Come on now. Your name is the highest. Yes. Yes. Above all troubles and problems and fears, stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creations cry, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Kung ang katabi mo ngayon, ang kapwa mo babae, kapwa mo lalaki, nandiyan ang asawa mo, yakapin mo lang na mahigpit. Yan ang kasama mo maglilingkod sa Panginoon, maghihintay sa Panginoon hanggang makita ang kagalingan, ang kapayapaan, ang himala sa kanyang buhay. Sige, yakapin mo lang asawa mo. Thank you, oh God. Lord, maraming salamat po ngayong araw na to. Lord, thank you. We receive your healing and we thank you for you are good and your mercies endures forever. Lord, salamat po. I pray for Pastor June, ang kanyang leadership, ang kanyang elders, ang kanilang mga workers, and all the members who are here. Lord, sa susunod na pagbalik namin at pagkikita namin muli, this church will never be the same again. They will grow beyond what we can compare to. Lord, maraming salamat po. We honor you in Jesus' name. Everybody say, palapakan natin ang Panginoon, and everybody say, Amen and Amen. Amen and Amen. Habang naupo ka, yakapin mo lang, akbayin mo lang yung kaya mong akbayan, kaya mong yakapin. At pakisabi sa Kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon, kaya mahal na mahal din kita. Praise God. Praise God. Praise God.